Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Mayroon din po sana akong gustong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay hango sa totoong mga pangyayari. Karanasan po ito mismo ng tiyuhin na tatay ko. Tawagin na lang natin ang tiyuhin ko sa pangalang Uncle Piping. Bali bunsong kapatid po siya nila tatay. Matagal na rin pong nangyari ito. Dekada 80 pa kung hindi ako nagkakamali. Si Uncle Piping noong mga panahong iyon ay 15 anyos pa lang. At ang paborito niyang libangan kahit noon pa man ay ang paninirador. Kahit sa edad niyang 15 ay lagi pa rin nakakwinta sa kanyang leeg ang pinakaiingat-ingatan niyang tirador. Kwento pa nga sa akin ng tatay ko, halos hindi niya ito ihiwalay sa kanyang katawan. At kung minsan ay hindi pa ito pumapasok sa paaralan para lang magawa ang paninirador. Kung saan-saan siya nakakarating na mas paborito pa niyang galugarin yung mga gubat, lalong-lalo na yung mga hindi pa niya napupuntahan. Isang araw, nagtaka sila tatay kung bakit magkagabi na ay hindi pa rin ito umuwi. Dahil kahit kung saan-saan ito nakakarating, ay sinisikap pa rin talaga nito makauwi sa kanila bago pa dumilim. Dahil siya ang nakatokang magigib. Pero ang pagkakataon na yun ay wala pa rin ito. Kung kaya naman nag-alala ang mga kapatid at magulang niya. Kaya pagkatapos na maisuga nila tata yung kanilang mga alagang kalabaw, ay nagpasya na silang hanapin ito. Na alam nilang lubay yung mahirap dahil ang lawak ng mga kagubatan sa bayan nila. Pero magkaganon pa man ay nagbakasakali pa rin sila. Bali 4 silang lahat na puro lalaki, kasama nila ang kanilang ama. Lahat sila ay may dalang itak, pero dadalawa lang yung flashlight nila. Nang marating nila ang unang gubat ay sinimula na kaagad nilang sumigaw. Tinawag nila ang pangalan ni Uncle. Pero wala silang narinig na sagot. Pero hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa dahil alam nilang maabilidad yung kanilang kapatid. Halos baliktarin na nilang kagubatan sa paghahanap. Pero hindi talaga nila ito matagpuan. At habang lumalalim yung gabi, ay doon na sila unti-unting kinakabahan para sa kaligtasan ng kanilang bunsong kapatid. Dahil noon lang nangyari yon. Kung kaya malaki din talaga ang posibilidad na may nangyari ditong hindi maganda. Nagsabi ang pinakapanganin nilang kapatid na kanila na lang daw ipagpabukas ang paghanap. Pero naging mapilit sila tatay at iba pa niyang mga kapatid. Baka raw kasi huli na ang lahat kung kanila pang ipagpapabukas ang muling paghanap. Sumang-ayon naman ang kanilang ama. Kung kaya nagpatuloy sila. Nang halos mawawala na sila ng pag-asa, ay siya namang pagkakataon na nakarinig sila ng mga sigaw. Kung kaya huminto silang lahat at pinakinggang mabuti yung boses, bigla silang napatakbo kung saan nagmumula yung mga tinig. Dahil nasiguro nilang boses nga iyon ni Uncle Piping. Halos mag-unahan sila sa pagmamadali at bumungad sa kanila ang isang maliit na bahay.
Hinugot na nila ang kanilang mga itak at hindi na nagdalawang isip pa na pasukin niyon. Nakita nilang kanilang bunsong kapatid na nakatali ang mga kamay at paa sa isang haligi. Napakasilang tuwa sa mga mata nito nang sila ay makita. Mabilis nila itong kinalagan at umalis na kaagad sila. Kwento ng kanilang kapatid, masaya siyang naninirador na makakita ng isang malaking ibon. Madaling naagaw ang kanyang atensyon doon dahil sa kakaiba nitong laki. Kung kaya, iyon ang kanyang pinuntirya. Sinipat niyang mabuti at hindi naman siya nagmintis. Bumagsak ang ibon sa lupa ng kanya iyong tamaan. Agad niya itong nilapitan at nakita niyang nagkikisay pagkat napuruhan niya ito sa ulo. Kanya iyong kinuha at binalahibuhan. Nilinis niya rin ito at inihaw. Pero laking gulat niya nang malusaw ang nasabing ibon nang ito ay madarang na sa apoy. Kung kaya, takang-taka siya kung bakit nagkaganon. Di nagtagal, ay bigla na lang siya nakarinig ng mas malalakas pa na pagaspas. At ilang sandali lang, ay bigla nang sumulpot sa kanyang harapan ang isang lalaki na may nakakatakot na mukha. Galit na galit ito at walang sinayang na sandali. Mabilis siyang dinampot na parang isang manika at dinala sa bahay nito. Paglalarawan pa ni Uncle Piping sa kanila, mayroon itong mahaba at matitigas na mga kuko. Wala itong anumang buhok, kahit kilay nga ay wala ito. Na naglalakihan ang kanyang mga ugat sa ulo at sa may bandang sintido. Na ang kanyang mga mata ay puro itim na lahat. At kahit marumi at naninilaw ang kanyang mga ngipin, ay pihadong kayang-kayang pumunit ng kahit pa siguro makunat na balat dahil sa tulis at talas ng mga iyon. At napakalakas umano ng nasabing lalaki. Para lang daw siyang kapirasong bato na binibitbit nito. At bigla silang natulala lahat at hindi nakaimik nang sabihin ni Uncle Piping sa kanila na nilawayan siya ng aswang. Biglang nagbalot nang matinding katahimikan at kilabot ang buong bahay nila. Dahil alam nilang hindi biro ang panganib na kinakaharap ng kanilang kapatid. Pagkat dalawa lang ang maaaring kaantungan nito, ang maging aswang o di kaya ay ang mamatay. Sabi ni Uncle Piping sa kanila, yun daw ang kabayaran niya sa ginawa niyang pagpatay sa alaga nito, na siya naman ang kanyang ipapalit at gagawing bagong alaga. Dahil doon, kahit madilim pa, ay umalis na muli sila tatay at sinundo ang kanilang tsuy na manggagamot sa kabilang bayan. At para mas mapabilis ay nanghiram sila ng kabayo sa kanyang kaibigan. Nagawa naman nilang masundo ang kanilang tsuhin at tanghali na nang sila'y makabalik. Noong mga panahong iyon ay hindi na maganda ang lagay ng kanilang bunsong kapatid. Nakahiga lang ito sa banig at hinang-hinana. Nakailang beses na raw itong sumuka. Nang simulang suriin ang tsuhi nila si Uncle Piping, ay naroon silang lahat at nakamasid. Sinabi ng tsuhi nila na hinawaan nga ito ng aswang. Kinumpirma din niya na nag-uumpisa na yung proseso para sa paglitaw nung inakay na ibon sa kanyang dibdib. Tiwala naman at kumpiyansa ang tsuhi nilang magagamot niya at mapapagaling si Uncle Piping. Kahit paraw nababalot na ng makapal at malapot na laway ang dibdib nito, kung saan din lilitaw yung sinasabing inakay. At sinimulan na nga nito yung kanyang mga ritual at mga seremonya. At nangyari na ang pinaka
nakakagimbal na pangyayari sa buhay nila. Nasabi pa ni tatay sa akin noon, wala nang mas nakakatakot pang tagpo siyang nasaksihan maliban doon. Dahil naganap ang lahat sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Pagkat nang simulan na ng tsuy nila ang gamutan at mag-umpisa na rin itong umusal ng mga orasyon, ay bigla na lang dahan-dahang lumutang ang kapatid nila ng mahigit 1 dangkal mula sa inihiga nitong banig. At pagkatapos ay napasigaw na silang lahat at binalot na ng matinding sindak. Dahil para lang isang manipis at tuyong sanga na binali yung mga binti at braso ng kanilang kapatid. At ang pinakahuli ay yung leg nito. Narinig nila yung malakas na pagtunog ng mga buto nito, na kahit yung tsuhin nga nilang manggagamot ay nabigla at halos mataranta kung anong kanyang gagawin. Nang bumagsak ang katawan ng kanilang kapatid ay wala na yung buhay, na hindi lang pala laway ang itinanim nito sa katawan ng bunso nila, kundi isa pang malakas na orasyon. Palagay nila tatay ay ganun marahil yung ginawa ni Uncle Piping sa ibon na alaga ng aswang. Kung kaya, iyon din yung orasyon na ibinigay sa kanya kung sakaling may taong marunong na susubuking pagalingin ito mula sa kanyang laway. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Nakakatakot po ang naging karanasan kong ito. Pero may mahalaga rin po akong aral na natutunan. Matagal na pong naganap ito. Edad 19 pa lang ako. Nung mga panahon pong ito ay madalas kaming magkita-kita pa rin ng mga naging kaklase at kaibigan ko sa high school. Kahit pa magkakaiba po kami ng paaralang pinapasukan sa kolehiyo. Ang isa po sa kaibigan ko ay si Gio. Bali nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Malaki ang bahay nila sa Cavite at 2 lamang sila magkapatid na nakatira doon. May sasakyan po siya noon na Mazda 323 na hatchback. Lumang modelo na pong sasakyan ito, pero malaking pakinabang po sa aming magbabarkada, lalo na pagdating sa mga gimika namin. Marami kaming mga masasaya at magagandang alaala sa loob ng sasakyan niya ngayon. Pero dito rin namin naranasan yung pinaka nakakatakot na karanasan sa buong buhay ko. Nangyari po iyon nang minsang magkayayaan na namang gumimik at napagkasunduan naming dumiretso sa bahay nila pagkatapos, dahil umpisa na rin ng sem break namin. Kaya may dala na kami mga damit at gamit. Nagpunta po kami noon sa Cowboy Grill sa May Malate. Pagkatapos po namin doon ay pauwi na sana kami sa Cavite nang may madaanan kaming beer house. Kung kaya, nagkabiruan at nagkayayaan kami muli na pumasok muna bago tuluyang umuwi. Tuwang-tuwa naman kami dahil may floor show pala sa nasabing beer house na yon. At talagang matindi. Dahil doon, kung kaya mas ginanahan pa kaming uminom. Doon ko naranasan at naramdaman na talagang nalasing ako ng sobra. At ganon din yung mga kaibigan ko. Sa unang pagkakataon ay naramdaman namin yung pakiramdam talaga ng sinasabing lasing. Nang pasado 2:00 na ay napansin namin na nagliligpit na sila, kung kaya umalis na rin kami matapos bayaran
yung bill namin. Makailang ulit kong tinanong si Gio kung kaya niya pa bang magmaneho at sinagot din niya ako ng oo. Kaya pa raw niya. Bali 5 nga pala kami lahat noon. At nang malapit na kami sa subdivision nila, medyo napanatag na ako. Dahil napatunayan ni Gio na kaya pa nga talaga niya magmaneho. Pero dun kasi sa lugar nila ay marami kang madaraanang madidilim na parte. Wala pa kasing street light yung maraming kalsada doon. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang huminto yung sasakyan. Pagtingin namin sa harapan ay nakita namin ang isang babae na may dalang bayong. Buti na lang talaga at alerto din si Gio. Kung kaya, hindi niya iyon nasagasaan. Mabilis pa naman ang takbo namin. Biglang bumulong si Gio sa amin at sinabing bigla na lang daw humarang yung babae. Binuksan ni Gio yung kanyang pintuan pero napansin kong hinawakan niya yung malaking kutsilyo na nasa gilid. Tinanong niya yung babae kung ano yung kailangan nito. Nagmamadali itong lumapit at sinabing kailangan daw niya yung tulong namin. Pasakayin daw namin siya dahil mayroong humahabol sa kanya. Naawa naman kami sa babae. At hindi naman kami nag-isip ng anumang bagay na masama. Dahil kapwa malalakas yung mga loob namin noong mga oras na yon. Dahil na rin sa tama ng alak na aming nainom. Pagsakay ng babae ay pinaandar na kagad ni Gio yung sasakyan. Nakasunod naman noon ay nakita ko ang isang malaking aso sa aming likuran. Tinanong namin siya kung saan bababa. Sinabi niya kahit saan. Basta medyo malayo na. At kung pwedeng araw ay baka maaari siyang sumama muna sa amin. Nabigla namang humirit yung isa naming kaibigan na si Homer. At tinanong niya ito kung hindi raw ba siya natatakot sa amin. Mabilis namang sumagot yung babae at sinabing hindi. Isa lang raw ang kanyang kinakatakutan. Maya-maya ay biglang hinawakan ng isa pa naming kaibigan na si Chris yung bayong ng babae at takbang sisilipin kung ano bang laman noon dahil medyo malansa. Nakasabay noon ay nagtanong din siya sa babae. Mabilis namang tinabig ng babae yung kamay ni Chris at sinabing wag raw namin pakialaman yon. Na parang nag-init na bigla si Chris dahil sa pagkapahiya. Pero tumahimik na lang ito at pinigilan ng kanyang sarili. Ngunit may mga paminsan-minsang banat ito na kanyang nais ng pababain yung babae para siya ay makaganti dito. Nang bigla na lang gumalampag ng napakalakas yung bubungan ng sasakyan. Naanimoy para talaga itong natumbahan ng puno. Biglang napahinto si Gio. At kahit yung babae ay napasigaw at sinabing nandito na siya. Na nagtaka naman kami sa kanyang sinabi at kung sino yung siya na binabanggit niya. Maya-maya pa ay may biglang tumalon mula sa itaas ng sasakyan. At kitang-kita namin ang isang matipunong lalaki na may mahabang buhok. Pero parang kalabaw sa itim ang balat nito. At dahil sa itsura pa lang ng lalaki, kung kaya, napasigaw na kaagad ako at sinabing aswang. Pagkat pamilyar ako sa mga ito dahil na rin sa mga kwento ng nanay ko tungkol dun sa kanilang probinsya. Nasinang-ayunan naman ako ng babae at sinabing ako ay tama. Aswang nga yung nasa labas ng sasakyan. Hanggang sa naramdaman ko na lang yung bubog na tumama sa aking pisngi. Pabilis palang dumampot ng malaking bato yung lalaki at inihagis sa windshield ng sasakyan ni Gio.
Hanggang sa nakita naming ibinuhos na ng babae yung laman ng kanyang bayong at nalaglag mula roon ang isang patalim na alanganing itak pero alanganin ding kutsilyo. Mayroon din kaming nakitang isang balot ng asin at latigo. Binigay niya sa amin yung asin at iniutos na sabuyan yung aswang. Kinuha naman ni Gio yung patalim at lumabas kami ng sasakyan. Sinunod namin yung utos ng babae. Inagisa namin iyon ng asin habang siya naman ay iwinawas-iwas yung latigo na kapag tumatama sa lupa ay napakalakas nung nililik ang tunog noon. At nakita ko kung gaano pala kabisa ang asin sa mga aswang dahil umuusok yung balat ng lalaki kapag tinatamaan na nung huli ay hindi na kinaya yung sakit. Kahit pa bumabalik lang sa dati yung mga paso niya. At matindi rin yung epekto sa kanya ng latigo kung kaya siguro iniwan na rin niya kami. Sumama sa amin yung babae hanggang sa bahay nila Gio na nakilala naming si Erlinda. Bali doon siya pinatulog sa kwarto ng kapatid ni Gio na babae. Kinaumagahan ay nalaman namin ang masaklap na katotohanan na yung aswang pala na yon ay amain niya at nais din siyang hawaan nito tulad ng ginawa sa nanay niya na naging isa ng ganap na aswang. Buti na nga lang raw at nakuha niya ang mga gamit nito na nagtaka naman kami kung bakit may gamit na ganon ang amain niya. Gayong kontra ang mga iyon sa kanya. Sinabi sa amin ni Erlinda na ginagamit yun ng kanyang amain sa pagsasanay para makasanayan na niya at mapagtagumpayan ang epektong dulot ng mga iyon. Buti na nga lang raw at hindi pa ito ganoon kabiyasa. Kahit pa nagagawa na nitong mapaghilom na kaagad ang kanyang sarili mula sa mga pinsalang nililika ng asin at buntot pagi. Nung huli ay nakiusap sa amin si Erlinda. Natulungan na lang namin siya makauwi sa probinsya ng lolo at lola niya. Doon na lang raw siya titira. Kung kaya, nagtulong-tulong naman kami magkakaibigan para mapagbigyan ang kahilingan niya na makauwi. Isang maulan na gabi noon, Sir PB. At hindi namin inaasahan yon. Naabutan kami sa daan. Naglalakad na kaming pauwi ng bahay nang mangyari ang itinuturing namin ng pinsang ko na pinaka nakakatakot na karanasan ng aming buhay. Kasama ko noon ang pinsan kong si Roy. Galing kami sa lola namin dahil humiram kami ng bigas. Wala kaming dalang payong noon o anumang pamandong. Kung kaya, tumabas lang kami ng dahon ng saging na nasa gilid ng daan. Nagpapalitan kami ng pinsan kong si Roy sa pagdadala ng kalahating sako ng bigas at iisa lang ang flashlight namin. May isang lugar doon na madadaanan namin na talaga pong kinakatakutan. Marami ng mga kwento-kwento doon sa amin ukol sa makababalaghang nangyayari sa pok na yon. Sabi pa ng ilan, paborito daw dapuan yon ng mga aswang pagkat daanan daw nila yon. Ang sabi naman ng iba ay may nakatirang aswang malapit sa lugar na yon at doon nag-aabang. Pero dahil sa magkakaibang kwento, kung kaya hindi namin ito masyadong pinaniniwalaan. Isa pa, hindi naman kasi namin nakita mismo. Pero nang malapit na kami sa lugar na yon, ay may naramdaman na kami ng pinsan ko na para bang mayroon ng sumusunod sa amin. Noong mga oras na yon,
Siya ang may pasa nung sako at ako naman ang may hawak ng flashlight. At dahil nga sa naramdaman namin, kung kaya paminsan-minsan ay iniilawan ko maging yung aming likuran. Pero nung mga sandaling iyon ay hindi pa naman ako nakaramdam ng takot o kaba. Pero nakaalerto na ako kung sakali man. Kaya nakahawak na ako sa itak. Kung sakali man totoo nga yung mga kwento-kwento at sinasabi nila patungkol sa lugar na yon. Hanggang sa bigla na lang tumunog yung mga sanga at dahon ng malakas. Nakasunod noon ay yung malakas din na pagpagaspas. Na kung ang lakas lang ng tunog ang pagbabasihan ay masasabi mo talagang napakalaki noon. Kung kaya nga napahinto kaming bigla ng pinsan ko at mabilis kong inilawan yung aming paligid. Pero wala naman kaming nakita. Kaya nagpatuloy kami. Ngunit bigla na lang kaming napahinto uli nang may makita kaming nakatayo sa gitna ng daan doon sa may unahan. At nang mapalingon kami sa likuran ay mayroon ding naroon na isa pa. Doon na ako kinabahan. Nagmagandang gabi kami at sinabi kong tao po. Pero hindi sumagot ang mga ito. Kung kaya hinugot ko na yung itak. Inilapag ko sa lupa yung dahon ng saging na pandong ko. Ibinaba na rin ng pinsang ko yung pasa niyang bigas at ipinatong dun sa dahon. At kanya itong tinakpan ng kanya namang pamandong. Binunot na rin niya yung kanyang itak at nagtalikuran kami. Dahan-dahan nang lumapit ang mga iyon at ang tamaan ng liwanag ng flashlight ay nakapagtatakang baboy na yung aming nakita. Samantalang hulmado talaga ang figura ng tao nung una namin silang nakita. Pero yung dalawang baboy ay kakaibang kanilang laki. At alam na namin noong mga oras na yon na hindi karaniwang baboy ang mga ito. Doon kami naniwala na totoo nga yung mga kwento na kumakalat tungkol sa lugar na yon. At dahil nasa magkabilang direksyon yung dalawang baboy na yon, kung kaya yung pag-ilaw ko sa kanila ay palit-palitan. Na nang sunod kong ilawan yung isa ay bigla na yung naglaho. At ganun din yung isa pa nang ibalik ko ang ilaw sa kanya. Nawala na lang bigla ang mga ito. Na hindi rin pati sila lumilika ng anuman tunog. Kung kaya masasabi mong hindi talaga pangkaraniwan ang mga ito. Nanatili pa kami doon ng pinsan ko at nakiramdam. Hindi muna kami kumilos. Hanggang sa bigla na naman silang nagpakita. At nasa figurang tao na muli. At ilang di pa na lang ang layo nila mula sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng mga tinig sa di kalayuan. At papunta ang mga ito sa aming direksyon. Mabilis na muling naglaho yung mga aswang. Buti na lang at mayroong mga napadaan din nung pagkakataon na yon. Dahil hindi ko talaga alam kung ano nang nangyari sana sa amin. Mula noon, tuwing pupunta kami sa bahay ng lola namin, ay hindi na talaga kami dumaraan doon at pilit talaga namin iyong iniiwasan. Dekada 80 nang ito ay mangyari. Isang karaniwang araw lang ang lahat. Nung una, kasalukuyan siyang lula noon ng bus at papasok sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon nang marinig ang malakas na boses
ng konduktor. Nang mapatingin doon si Rudy ay nakita niyang pinapagalitan nito ang isang matandang babae at sinasabing nagpapalusot lang at wala talagang balak na magbayad. Pero mabilis naman iyong itinanggi ng matanda at sinabing nakatulog lang talaga siya. Ngunit ipinipilit ng konduktor na nagkukunyari lamang ito na nagtutulog-tulugan. May isang ali at mama na inawat yung konduktor at sinabing irespeto naman ito yung matanda at pagbigyan na lamang. At kung maaari ay sila na lang ang siyang magbabayad ng pasahe nito kung talagang wala. Pero hindi pumayag yung matandang babae at sinabing may pera naman siya at nakatulog lang talaga dahil sa sobrang antok. At inilabas pa nga nito ang kanyang perang pambayad. Umalis naman yung konduktor at sinunod yung pakiusap ng ibang mga pasahero. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pagsasalita ng hindi maganda laban doon sa matanda. Hanggang sa nagsalita ng malakas yung matanda at sa nanginginig nitong tinig ay pumara upang ihinto na ng driver yung sasakyan. Bababa na lamang daw siya. At lalong nag-init naman yung konduktor at sinabing totoo nga ang kanyang hinala na iyon talaga ang estilo ng matanda. Nang hindi na makapagpigil pa yung matanda ay inihagis na lamang niya yung kanyang bayad. Pero bago pa ito tuluyang bumaba ay nakita ni Rudy na may iba pa itong sinabi, ngunit pabulong lamang. Na napansin niyang biglang nag-iba at nanlilisik ang mga mata nito. At nang makababa na yung matanda, pag-andar muli ng sasakyan, hindi pa nakakalayo ay bigla na lamang napasigaw yung lalaki at hawak-hawak nito ng dalawang kamay ang magkaabila niyang sentido. Nagtaka naman ang lahat ng taong naaroon sa loob ng bus kung napapano ito. Hanggang sa napapayuko na ito sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. At ang kapansin-pansin pa dito ay unti-unti nang lumaki ang kanyang ulo. Nakasabay noon ay lalo din namang lumakas yung pagsigaw ng konduktor. Halos lumuwa na ang mga mata nito at namamaga na yung mga ugat sa kanyang noo at sa magkabilang gilid nito. Kung kaya muli nang inihinto ng driver ang bus at lalapitan sana yung konduktor para tulungan at alamin kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo mula sa kanyang upuan, ay bigla na lang sumambulat ang ulo nito. Na napasigaw talaga ang mga tao dahil sa matinding pagkabigla. Nabalot ng hilakbot ang lahat ng pasahero. Nagtalsika ng mga dugo at durog na utak ng konduktor sa magkabilang gilid ng sasakyan at maging sa sahig nito. Pati nga mga pasaherong malapit doon ay nabahiran din. Nang karamihan ay natulala talaga at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang hapon, nakasalubong ng mga tao si Aling Aning na natataranta pagkat hindi pa umano umuuwi ang bunso niyang anak. Nagtanong ito sa kanila kung kanila bang nakita at tumingi na rin ito ng tulong. Hanggang sa halos abutan na sila ng hating gabi sa paghahanap. Kung kaya kanila na munang ipinagpaliban, maliban sa pamilya nila Aling Aning, na talagang hinanap nila ang bata at hindi sila tumigil. Pero bigo pa rin sila. Nang sumunod na araw
ay nadagdagan pa yung mga nagboluntaryong maghanap sa bunsong anak ni Aling Aning. Naghiwa-hiwalay sila para mas marami silang lugar na mapuntahan upang maghanap. Hanggang sa napadaan sila sa isang kubo. Bahay iyon ng kababaryo nilang si Mang Istong. Nang makita sila nito ay agad na nagtanong kung ano ang mayroon at bakit magkakasama sila. Kaya sinabi naman nila ang dahilan. At tinanong nila ito kung kanya bang napansin yung bunsong anak ni Aling Aning na napadaan. Umiling ito at sinabing malabong makarating sa panig na yon ang bata, pagkat liblib na yung kinatatayuan ng bahay niya. At karamihan umano ng mga bata ay natatakot doon sa kanyang lugar dahil ipinapakalat na mayroong aswang. At pilit silang napatawa at sinabi na lang na ginagawang panakot ng mga nanay. At nagpaalam na sila. Pero nang tatalikod na sila, biglang nakiusap ang isa nilang kasama na kung maaari ay makikiinom muna siya ng tubig. Na napansin nilang biglang natigilan si Mang Istong. At nakita nilang nanlaki pa ang mga mata nito. At sinabi nitong wala pang laman ang kanyang banga pagkat hindi pa siya nakapag-igib. Hindi naman iyon kinagat ng lalaking namumuno sa kanilang grupo na si Mang Edgar. Nahalata na niya kasing para itong may itinatago. Kung kaya nagdahilan siya at umisip ng paraan para mapilitan si Mang Istong. Sinabi niyang baka meron naman kahit konti. Tutal naman ay isa lang ang iinom. Ngunit ipinagpilitan talaga nitong wala siyang tubig pagkat hindi pa nga raw siya nakapag-iigib. Nung mga oras na yon ay nagkakatinginan na silang magkakasama at nagkakaintindihan na. Kaya sinabi nilang magpahinga na lang muna doon dahil tirik na ang araw at kanina pa sila naghahanap. Kung kaya, pagod na ang marami sa kanila. Na magsasalita pa sana si Mang Istong pero inunahan siya ni Edgar at pumayag na magpahinga na muna sila. Sinabi rin itong tamang-tama at kanila na rin umanong pag-iiban yung matanda. Kung kaya hiningi nila ang galon. Nung mga oras na yon ay hindi na talaga maganda ang kutob nila pagkat nag-ibang bigla ang ikinikilos ni Mang Istong. Parang bigla itong naging balisa. Pumasok ito ng kanyang bahay para kunin ang mga galon. Pero ilang minuto na nakakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya pinasok na nila ito sa loob at wala na ito doon. Dumaan ito sa may bintana. Mabilis nila itong hinabol. Na kanila pang nakita ang likod nito ngunit sa isang iglap ay bigla ring naglaho. At may isang malaking itim na ibong lumipad mula sa damuhan kung saan nila nakita si Mang Istong. Kaya napabulala sila na aswang palang hayop na matanda. At nang kanilang balikan ang bahay ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang kasangkapan na pagmamay-ari nito. At hindi lamang yon. Tumambad din sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak na bunso ni Aling Aning. Na kaya pala iniwas-iwasan nito ang tungkol sa tubig ay dahil inilagay niya yung bata at pinagkasya sa banga. At doon siya kumukuha ng kanyang iniinom na dugo. Na doon rin siya kumukuha ng kanyang kinakain. Pagkat nakita rin nila ang ilang laman ng bata na kanyang natira sa pinagkainan. Ang kwentong inyong
mapapakinggan ngayon ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na si Melvin. Ito ay tungkol sa ibinahagi sa kanya na karanasan ng ama na si Macario. Halina at ating subaybayan. Ayon kay Melvin, ang tatay niya ay lumaki sa probinsya at matagal na nirahan doon. Bali 5 silang magkakapatid at ang kanyang ama ang pangalawa sa kanila. May edad na ngayon ang tatay niya pagkat ipinanganak ito taong 1950. Noong mga panahon na iyon ay bihira pa sa kanilang mga naninirahan doon ang nagpapamaynila. Kaya naroon halos ang lahat nilang kamag-anak. Tagaroon kasi talaga ang pamilya ng tatay ni Melvin simula pa sa kanyang mga ninuno. Minsan, habang abala sila na nagtatrabaho doon sa kanilang bukid bilang paghahanda sa gagawin nilang pagtatanim sa bahagi ng lupa na kanilang pagmamayari, ay may dumaan na isang grupo ng mga tao. Binubuo ito ng magkakaibang edad ng mga tao. Mayroong mga bata at mayroon din namang mga matatanda. Napansin nilang mga mag-anak ito dahil doon ay pansamantala silang tumigil sa kanilang mga ginagawa at pinagmasdan ang mga tao nagdaraan. Sa itsura pa lang ng mga ito ay agad na nilang naisip na nilisan ng mga ito ang kanilang mga tirahan. Pero kung saan galing ang mga taong ito ay iyon ang hindi malinaw sa kanila. Nakita nilang paminsan-minsan ay sumusulyap din ang mga ito sa kanila, na ang ilan sa mga kababaihang kabilang sa kapulungan ng mga taong iyon ay may mga kargapang sanggol. Ang iba naman ay nakabalot sa kumot na itinali sa batok ng mga babae, habang ang ibang mga bata naman ay nakaaba sa kanilang mga ama. Si Macario noong mga panahong ito ay 15 anyos pa lang. Pero dahil sa sanay sa mabibigat na trabaho, kung kaya hubog na ang kanyang katawan, maskulado si Macario. At ng mga oras na iyon, habang nakatanaw sila sa mga tao, ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba si Macario, na hindi lang pala siya ang may ganong nararamdaman. Halos lahat pala sila na naroon ay mayroong naramdaman na kakaiba. Kinutuban sila ng hindi maganda. Hindi rin maipaliwanag ni Macario, pero parang mayroong mangyayaring hindi maganda. Yan ang unang pumasok sa isipan niya. Walang namagitan na kahit isang salita sa pagitan nila at ng mga dumaraan. Mga simpleng pagtitig lang at mga pagsulyap. Pero tila may malalim na kahulugan yung mga pagsulyap na nakita nila mula sa mga nagdaraan. Mga titig na pailalim na tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi maganda. Ngunit hinayaan lang nila. Nang makalagpas na silang lahat, ay itinuloy na nila ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi maiwasang mapag-usapan nila ang tungkol sa mga tao na iyon. Hanggang sa magtanghalian na sila ay iyon pa rin ang pinag-uusapan nilang mag-anak. Kinagabihan nung araw na iyon ay medyo nanibago sila. Dahil habang kumakain sila ng hapunan, ay naririnig nila ang maraming ibon na humumuni. Tila umingay ang kanilang paligid, bagay na hindi karaniwan para sa kanila.
dahil kadalasan ay 1 hanggang 2 kwago lamang ang kanilang naririnig na humuhuni. Pero nung gabing iyon ay hindi bababa sa 10 ang mga humuhuning ibon na nagsasalimbayan sa paghuni. Kaya medyo nakaramdam sila ng pag-aalala at naalarma. Minadali nila ang pagkain at iniutos ng kanilang ama na tingnang mabuti ang kanilang mga bintana at pinto kung ang mga ito ay nakasarang mabuti. Ang panganay nilang si Dado ay nakita niyang kumuha ng 2 itak. Nang isa ay kanyang iniabot sa kanilang ama. Hindi iyon nakalagpas sa paningin ni Macario. Kung kaya nagtaka ito sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang bigla nilang narinig yung pag-iingay ng kanilang mga manok na kadalasang maririnig kapag kinakatay nila ang mga ito. Sa imahinasyon ni Macario ay para bang pinilipit ang liig ng mga ito dahil na rin sa nilikha ng mga ito na ingay. At hindi lamang iyon, pati ang kanilang 2 aso ay magkasunod nilang narinig na lumikha rin ng tunog na nasaktan ang mga ito, at pagkatapos ay di na nila naringgan pa ng kahit anong ingay. Nung pagkakataong iyon ay inutusan na ng kanilang ama ang kanilang ina na pumasok na sa silid kasama ang kanilang 3 nakababatang kapatid. Sinabihan din si Macario ng kanilang ama na maging mapagmatsyag at pinapwesto siya nito sa isang bahagi ng kanilang bahay sa tabi ng bintana, habang ang Kuya Dado naman niya ay nasa kabilang panig malapit sa may pintuan na naroon sa kanilang kusina, habang ang tatay naman nila ay naroon sa may harapang pinto. Di malinaw kay Macario kung ano ang nangyayari ng mga oras na iyon, pero abot-abot na rin ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa ikinikilos ng kanyang kuya at ama. Kaya tumayo si Macario mula sa kanyang pinupwestuhan at kumuha ng patalim. Ang kanyang nakuha ay yung sanggot na ginagamit ng kanyang ama sa pagtutuba, na bagaman maiksi iyon ay napakatalas naman. Nagpatuloy yung ingay na naririnig nila sa labas, na nung huli ay nakakarinig pa sila ng paminsan-minsang mga tunog ng mababangis na hayop. Lumipas pa ang ilang oras, nanatili lang sila na nag-aantabay sa kani-kanilang pwesto at nakikiramdam na mabuti, hanggang sa napansin nilang humupa na at nawala na yung mga ingay. Nakita ni Macario na sumilip sandali ang kanyang ama sa labas, at pagkatapos ay inutusan silang kunin ang mga lamparang ilawan at sumunod sa kanya. Paglabas nila ng bahay ay agad nitong pinuntahan yung mga puno na malapit roon, kung saan dumadapo ang kanilang mga manok tuwing sasapit ang gabi. Wala na silang inabutan ni isa sa mga ito. Tanging ang naroon na lamang ay yung mga balahibong nagkalat. Maging ang kanilang mga aso ay wala na ring pareho. Ang nakita na lamang nila ay yung mga dugo at bakas ng pagkakahila sa mga ito sa lupa. Habang nakikita ni Macario ang mga bagay na iyon, ay naramdaman niyang nangapal na bigla ang kanyang buong ulo at parang nagtayuan ang kanyang mga buhok dahil sa tindi ng takot. Noon pa lang kasi sila nakasaksi ng ganong pangyayari.
Nang magsalita ang kanilang ama, ay may galit sa tinig nito. Bunga na rin ng pagkakalimas sa mga alaga nilang manok at aso. Kinaumagahan, habang magkakaharap sila na nasa pagkainan, habang kumakain ng agahan, ay pansin ni Macario ang pananamlay ng kanilang ama. Pero nalaman nila mula dito na hindi naman pala talaga ang ukol sa kanilang mga alagang hayop ang ipinag-aalala nito, kundi ang kaligtasan nilang mag-anak. Nang magtanong ang nanay nila kung bakit, ay sinabi nitong malakas ang kanyang kutob na mga aswang ang may gawa noon. Kung kaya hindi umanong malayo na baka sa susunod na umatake ang mga ito, ay sila na mismo ang puntiryahin. Kaya nasa panganib umano ang kanilang mga buhay. Maya-maya ay biglang may dumating. Narinig nilang tumatawag ang nakatatandang kapatid ng tatay nila, ang kanilang Tiyo Iking. Pagkapasok nito ay agad na nagtanong kung kanila na raw bang nabalitaan yung nangyari. Pagpapatuloy nito, natagpuan umano yung baka nung kanilang pinsan na patay at nakahandusay sa parang. At halos wala umanong natira dito. Kaya napatayong agad ang tatay nila Macario at nagpasama sa kanila upang puntahan ang kanilang kaisa-isang alagang kalabaw na isinusuga nilang malapit sa lupang kanilang pagtatamnan. Pagdating nila doon, ay tila nabunutan naman ng tinik ang kanilang ama nang makitang naroon ito at hindi naman napaano. Kaya kanila nang kinuha ito at iniuwi sa bahay. Pagdating nila doon, ay napag-usapan nilang magkapatid ang tungkol sa kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga mag-anak laban sa pinaniniwalaan nilang aswang na umaatake. Napagkasunduan nila na maglagay na lamang ng mga pangontra sa palibot ng kani-kanilang mga bahay. Pagkat ayon sa tiyuhin ni Macario, ay wala naman silang ibang paraan na maaaring magawa noong mga panahong iyon. Kaya nagpunta sila sa kanilang lolo at nagpaturo ng mga maaari nilang gawin. Isa sa mga ibinahagi sa kanila ay yung paglalagay ng mga pinatulis na kawayan sa palibot ng kanilang bahay. At dahil sa nagamit na nila yung mga kawayan malapit doon sa kanilang bahay, kung kaya kinailangan pa nilang lumayo para manguha noon. Bali 4 silang lahat na nagpunta, kasama ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pangunguha ng kawayan, ay bigla silang may naramdaman. Naapabulalas kaagad ang kanilang tiyuhin at nasabing hindi lamang sila ang naroon sa lugar. Kaya tumigil muna silang sandali at nakiramdam. Naupo rin silang pansamantala para magkubli. Maya-maya pa ay bigla nilang namataan ang isang napakalaking baboy ramo. Sumisingap-singap pa ito sa hangin na tila ba may hinahanap gamit ang kanyang pangamoy. Nang biglang tumayo ang tiyuhin nila Macario at walang kaabog-abog nitong sinibat ang nasabing baboy ramo nang hawak nitong bagakay na pinatulis na. Nagulat naman ang baboy ramo nang tamaan ito at agad na napatakbo. Mabilis yung hinabol ng kanilang tiyuhin, kung kaya sumunod na rin silang lahat. Habang sinusundan nila iyon,
ay napansin nila ang mga bahid ng dugo na naroon sa mga damo at lupa. Mabilis silang tumakbo, pero mabilis din yung baboy ramo na mahigit 5 tipa ang layo mula sa kanila. Hanggang sa napahinto silang bigla nang makita nila sa kanilang harapan ang bukana ng isang yungib. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nasa harapan na sila ng isang kuweba at doon nakita ng kanilang tsuy na pumasok yung baboy ramo. Kinabahan silang bigla pagkat tila alam na nila kung nasaan sila. Agad na nagsalita ang kuya ni Macario at nagyaya na itong umalis. Sinabi nitong baka doon nanunuluyan yung mga aswang, na ang kanyang tinutukoy ay yung mga bakwit na kanilang nakita nung minsang nasa bukid sila. Sa pag-aalala na baka nga tama si Dado, ay mabilis nilang nilagyan ng mga sanga at tuyong dahon ang bukana ng kuweba at agad na sinindihan. Naglagablab ang apoy at pumailan lang na kaagad ang makapal na usok. Hindi pa nakontento ang nakatatandang kapatid ng kanilang ama. Nagpatuloy pa ito sa pangunguha ng mga maaaring masunog at maigatong sa apoy. Naisip daw kasi nito na magandang pagkakataon na rin iyon ang puksain na ang mga ito habang araw pa, pagkat naniniwala silang malakas ang mga ito kapag gabi. Kumuha ang kanilang ama at tiyuhin ng mahabang kahoy na may nakapahalang na sanga at siyang ginamit na panulak sa naglalagablab na apoy. Habang sila Macario naman ang siyang patuloy na nanguha ng mga maigagatong roon. Kaya unti-unti ay pumasok sila sa makipot na daanan ng kuweba hanggang sa mas lumalim pa sila. At napag-alaman nga nilang tama si Dado, pagkat narinig na nila ang mga sigawan sa loob. Nakarinig sila ng mga pagmamakaawa at tinig na inuubo. Nagsimula na rin mag-iyakan ang mga bata dahil doon, kung kaya nakaramdam naman sila ng habag. Kanilang inapula na mag-aama ang apoy. Ayaw pa sanang pumayag ng kanilang tiyuhin, pero nagmatigas ang tatay nila Macario. At nang sabihin ito na paano kung balikan sila, ay sinabi nitong tsaka na niya aalalahanin ang tungkol sa bagay na iyon. Ang mahalaga raw sa kanya noong mga oras na iyon ay mailigtas na muna ang mga nahihirapang nasa loob ng yungib. Nagsigawan sila magkapatid, pero hindi talaga nagpatinag ang ama nila Macario. Desidido ito na wag nang ituloy ang balak nila at tulungan ang mga nasa loob. Hindi umano kaya ng kanyang konsensya, lalo pa at naririnig niya ang mga iyakan ng mga bata at yung pagmamakaawa ng mga ina. Nang ayaw pa ring tumigil ng kanyang kapatid, ay sinabi niyang kung kanilang ituloy ang masamang balak na iyon, ay mas masahol pa umano sila sa aswang. At ipinagdiinan nito sa kanyang kuya na siya at ang kanyang mga anak na si Dado at Macario ay tao. Kung kaya gagawin umano nila kung ano ang marapat na gawin ng isang tao. Wala nang nagawa pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nitong sana raw ay huwag niyang pagsisihan ang kanyang kahibangan na iyon sa huli. At tumalikod na ito. Iniwan sila
at nagmamadaling umalis. Nang maapula na nila ang apoy, ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili na naroon na sa loob ng yungib. At ilang sandali lang ay kaharap na nila yung mga bakwit na kanilang nakita. Ngunit kitang-kita nila ang pagbabago sa itsura ng mga ito. Mga aswang nga sila. Nagpapalit din pala sila ng anyo kapag nasasapanganib ang kanilang mga buhay o mahal sa buhay. Hinawakan ng tatay nila Macario ang puluhan ng itak nito nang makita niyang mga nakaangil pa rin ang mga aswang. Pero sinabi niyang wala talaga silang balak na ipahamak sila. Kaya nga raw nilang pinagtulungang apulain ang apoy ng kanyang mga anak. Nakita nilang tatlo na umabante ng 3 hakbang ang isa sa mga lalaki at sinabing wala silang dapat na ikatakot dahil wala rin umano silang balak na isapanganib ang mga buhay nila. Ang nakikita raw nilang bangis sa kanilang mga muka ay pawang natural lamang dahil sa peligro kanina. Nagpasalamat ito sa kanila at humingi rin ng tawad sa kanilang ginawang pag-ubos sa kanilang mga alagang hayop. Pagpapaliwanag pa nung lalaki, nagawa lamang umano nila iyon dahil sa wala ng ibang paraan. Ilang araw na umano silang hindi nakakakain at nag-aalala sila para sa kanilang mga munting anak. Hindi naman kasi nakasapat yung mga hayop na kanilang nakuha sa gubat, kung kaya napilitan silang gawin ang bagay na iyon. Pero pagtitiyak ng lalaki ay makakaasa umano silang hindi na mauulit pa ang pangyayari na iyon. Bago tuluyang nilisan nila Macario yung pook, ay minsan pa nagpasalamat sa kanila ang mga bakwit na aswang at binigyan pa ang kanilang ama ng isang uri ng langis na maaari nitong gamitin sa anumang uri ng karamdaman at pangontra na rin sa masasamang gawa ng tao tulad ng pangkukulam.